Sana magustuhan niyo tong bagong manhwa na recap namin mga lodi. Ang pinapunto ng manhwa na ito ay kahit napakatayog ng iyong lipad sa madilim na langit o nakabaon ka sa maruming lupa ng kahirapan. Basta may pangarap ka at nagniningning ito sa iyong puso ay maituturing kang isang vision sa langit. Sa simula ng kwento na kahit hindi man nakikita ang isang bituin sa pinakatuktok ng kalangitan, at sa halip ay nakakulong sa isang lugar na walang nakakakita rito, isa pa rin itong tunay na bituin, hanggat may hanggaring lumiwanag at may naglalagablab pa ring apoy sa puso nito, maaari pa rin itong muling sumikat. At mula roon, sinimulan ng kwento sa ating pangunahing bida na nakatayo sa harap ng isang pandayan, nakatitig sa isang makinang na espada. Isa itong Night Sword, at ang simpleng tanawin nito ay sapat na para mapasaya siya. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang dumating ang isang babae mula sa likuran, si Jamina. Sinabihan niya si Blade, ang ating bida, na matagal na itong nakatayo roon mula pa kaninang gabi. Ngunit para kay Blade, isa lamang itong bihirang pahinga mula sa kanyang araw-araw na gawain. Binanggit ni Jamina na may mga chismis nang kumakalat tungkol sa kanya. Tinanong ni Blade kung anong klaseng chismis ang mga ito. Ngunit sa halip na direktang sumagot, luminga muna si Jamina bago tanungin si Blade kung naririnig pa rin nito ang kakaibang tinig tuwing may hawak siyang patpat o anumang bagay. Hindi ito sinagot ni Blade, kaya't nagpatuloy si Jamina sa pagsasabi na baka isa itong parusa mula sa mga kasalanan niya sa nakaraang buhay. Ayon kay Jamina, walang sino man ang inaasahang tamaan ng kidlat sa gitna ng malinaw na araw, at higit sa lahat, isang itim na kidlat pa. Dahil dito, mas pinipili niyang manatili sa kanyang tindahan. Sa bagong mundong kanilang ginagalawan, napakasela ng mga tao sa mga ganitong bagay. Parang may isang mahigpit na taga-siyasat na handang hatulan ng kahit sinong pinaghihinalaan. Dahil dito, pinayuhan ni Jamina si Blade na umiwas sa mga mata ng publiko dahil kung kunin man siya ng simbahan, wala na siyang magagawa. Ngunit para kay Blade, hindi sapat na dahilan ng simpleng pagtitig sa isang espada para hulihin siya ng kahit sino. Nang tanungin siya kung bakit hindi na lang niya bilhin ang espada, sinabi niya masyado itong mahal. Nang malaman ni Jamina ang presyo, 5 gintong barya, labis siyang nabigla at hindi makapaniwala sa halaga ng isang bagay na gawa lamang ng isang panday sa likod eskinita. Narinig ito ng panday at labis siyang nagalit, itinaboy sila palayo habang galit na galit. Ngunit hindi nagpatalo si Jamina at sinabing wala namang ibang pumupunta roon kundi mga tulad nila mula sa squatter. Lumala ang pagtatalo, at sa huli, kinailangan ni Blade na hilahin palayo si Jamina habang binubuyo pa rin ng panday ang galit. Nang makaalis na sila, napansin ng panday ang lalim ng mga bakas ng paa ni Blade sa lupa. Napagtanto niyang matagal na palang nakatayo si Blade sa harap ng kanyang pandayan, at ito ay tanda ng labis na paghanga. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pwedeng magkaroon ng ganoong pangarap ang isang batang galing sa squatter. Hindi niya maipapamana ang kanyang huling obra sa isang gaya ni Blade. Pagkatapos nito, ipinakita ang lugar na pinangyayarihan ng kwento, ang sentro ng ekonomiya sa Hilaga. Isa itong lugar na may ilaw galing sa isang parola na pinatatakbo ng pamilyang Versen. Dito rin matatagpuan ang Sara, isang lugar ng tambakan na ngayoy lumaki ng husto at naging tahanan ng maraming tao. Sa isang bar, makikitang abala ang mga tao sa pag-inom at pakikipaglandian. Ngunit biglang may lalaking bumaba mula sa itaas, galit na hila-hila ang isang babae, inaakusahan itong nanloko. Pilit ipinagtatanggol ng babae ang sarili, ngunit iginiit ng lalaki na. Sinubukan siyang bentahan ng peking gamot kahit siya'y veteranong mangangalakal. Dito na pumasok si Blade, pinigil ang kaguluhan, at hinarap ang lalaki. Tinawag siya nitong Candlemaker, at hininging tawagin ang Madam. Ngunit sinabi ni Blade na ginto ang bayad kung nais nitong makita ang kanilang Madam, hindi pilak. Lalong uminit ang ulo ng lalaki at sinabing peke raw ang mga kandilang binibente nila, mabilis masunog kahit wala pa siyang ginagawa. Ngunit hinarap siya ni Blade at inanyayahang subukan ang kandila sa harap ng lahat. Kung hindi ito umabot ng 5 minuto, malaya siyang gawin ang gusto niya sa babae. Ngunit kung umabot ito, babalikan siya ni Blade ng pananakit. Sa tensyong bumalot sa paligid, natakot ang lalaki. Nang sinindihan na ang kandila, lahat ay tahimik na nagmasid. Ngunit natuklasan ni Blade na abos na ang kandila. Hindi maalala ng lalaki kung anong oras nagsimula ang pagsindi kaya't naguluhan siya. Dito na bigla siyang sinuntok ni Blade sa ilong gamit ang kahoy na espada, at sinabing tapos na ang 5 minuto. Pagkatapos nito, sinipa niya ang lalaki at dinala sa isang silid kung saan tuluyang bumagsak ito. Isinara ni Blade ang pinto at sinimulang bugbugin ang lalaki, sinabing siya ang nanloko, at hindi dapat binabanggit ang tungkol sa kanyang ina, lalo na sa isang katulad niyang walang ina.
Kinabukasan, kinausap ni Blade si Georgie tungkol sa kandila na hindi umabot ng 5 minuto. Ipinahayag niya ang hinalang may nanggugulo sa kanilang mga kandila. Habang nag-uusap sila, isang babae ang sumigaw mula sa malayo, galit na may nagtatangkang sirain ang kanilang produkto. Ngunit agad din itong inamin na siya ang may kagagawan. Ang babaeng ito ay si Marilla, ang kanilang madam. Inamin niyang biro lamang ito para kumita ng mas malaki. Lubos na nagulat si Blade at hindi makapagsalita. Habang paalis, napaisip siya na walang saysay ang pananakit niya sa lalaki kagabi dahil sa biro lang pala ito. Ngunit wala na siyang magagawa pa, isa lang siyang maliit na empleyado. Pagbaba niya, may isang lalaki ang lumapit at nagsabing ipinagmamalaki niya si Blade. Nabalitaan daw niya ang nangyari at humingi ng salaysay. Ngunit napansin ni Blade na may balak itong humingi ng pera. Galit siyang tumugon at tinanong kung anong panibagong kalokohan na naman ito. Medyo natakot ang mga kausap niya at sinabing hindi lang sila humihingi ng pera, nais nilang makipagpalitan ng patas. Sinabi ng lalaki na kung bibigyan siya ng pera, may kapalit siyang ibibigay. Dinala niya si Blade sa isang lugar kung saan malupit nilang binugbog ang isang binatilyo. Hinailan niya ang buhok ng binata at ipinakita ang mukha nito, saka sinabing kung ibibigay niya ang 40 pilak kapalit nito, ay hindi raw iyon masamang palitan. Pero galit na tinanong ni Blade kung nasaan ang daliri at kwintas ng bata. Sagot ng lalaki, hindi raw nila iyon pinutol, kung ginawa raw nila iyon, hindi na nila sana tinawag si Blade. Kaunting leksyon lang daw ang itinuro nila sa bata at maayos pa raw ito. Sa puntong iyon, wala nang ibang pagpipilian si Blade kundi ang iligtas ang kaibigan, kaya ibinigay niya ang pilak. Nang makita nila ito, sinabi ng mga lalaki na alam na nilang maaasahan si Blade. Ngunit binalaan sila ni Blade, kung makita pa raw nila muli ang bata, huwag na siyang lapitan at patayin na lang ito agad. Narinig ito ng bata at labis na nag-alala. Pero habang umaalis ang mga lalaki matapos makuha ang pera, sinabi nilang hindi raw nila kayang gawin iyon. Tagagulo lang daw sila, hindi mamamatay tao. Tinawag ni Blade ang pansin nila, niloloko raw nila ang pamilya ng sarili nilang kasamahan. Pero hindi na siya pinansin ng mga ito at sinabing tiwala raw sila kay Blade na palaging magbabayad. Galit si Blade sa bata na ang pangalan ay Ned, pero wala na siyang magawa. Tinanong na lang niya ito kung may nabaling buto, at nang sabihin nitong wala, sinabihan niya itong umalis na agad bago pa siya may mabali. Nagpasalamat ang bata at umalis. Ngunit hindi maalis kay Blade ang bigat ng loob dahil sa nangyari, nawalan siya ng pagkakataong makaipon ng 5 gintong barya para mabili ang espadang matagal na niyang inaasam. Ikinwento ni Blade ang lahat kay Harven, isang mangingisdang balyena. Ayon kay Harven, maswerte ang bata at wala itong naputol na daliri, hindi tulad niya na naputulan ng daliri at binti, isang paalala raw siya sa lahat kung ano ang nangyayari sa mga mandurukot. Ibinahagi rin ni Harven na may nalalaman siya tungkol sa mga kandila. Tinanong ni Blade kung alam na niya ito noon pa, at sinabi ni Harven na maraming chismis ang lumalaganap, pero hindi raw talaga ito pinaniniwalaan. Hindi rin daw ganoon ang pagkakakilala niya kay Marilla, ang gumagawa ng kandila. Pareho sila ni Blade ng pananaw, hindi raw ganoon ang ugali ni Marilla at Georgie. Ngunit ayon kay Harven, kung sakali mang totoo ang lahat ng ito, may mabigat silang dahilan. Malamang daw, kailangan nilang maglabas ng malaking halaga ng pera sa lalong madaling panahon. At sa mundo nila, isang dahilan lang ang maaaring dahilan yun, isang labanan ang nalalapit. Sa Sarah Slum, may 5 organisasyong naghahari, ang Horses Night ng Georgie's Swine Butcher, ang Black Bear Gamblers Dice ni Captain Ver ng mga mangingisda ng balyena, at ang Moneybug ni One-Armed Jack. Ito raw ang madilim na bahagi ng buhay na dahan-daang sumusulpot sa dilim ng walang ingay. Isang araw, dumating si One-Armed Jack kasama ang maraming tauhan at tinanong kung nasaan ang amo ni Blade. Pinaalala ng tagapagsalaysay na dumarating ang mga sakuna ng walang babala. Habang nakatingin si Blade sa mga tauhan ng Moneybug, napaisip siya kung totoo nga bang paparating na ang digmaan. Sinigawan siya ng isa sa mga lalaki, nagtatanong raw ang boss nila. Pero hindi ito pinansin ni Blade at sinabing tagabenta lang siya ng kandila, wala siyang alam. Nagalit ang lalaki at sinimulang murahin si Blade. Sa sobrang galit, winasak nito ang lahat ng kandilang pag-aari ni Blade. Sa harap ng katahimikan ng mga tao sa paligid, yumuko lang si Blade at isa-isang pinulot ang kanyang mga sirang kandila. Habang ginagawa ito, sinabi niya sa sarili kung gaano kamahal ang mga iyon at wala na siyang mabebenta sa araw na iyon. Nagalit, lalo ang lalaki at sinigawan siyang umalis sa daraanan. Hindi raw niya naiintindihan ang sitwasyon. Pero hindi nagpatinag si Blade, at nang lapitan siya ng lalaki para saktan, mahinahong hinugot ni Blade ang kanyang kahoy na espada.
Tinamaan niya ang kabilang binti ng lalaki, dahilan para mawalan ito ng balanse. Bago pa ito bumagsak, malakas na hinampis ni Blade ang mukha nito at nawalan ito ng malay. Nagulat ang lahat ng nakasaksi, mga bibig ay nanatiling bukas sa pagkabigla. Ngunit sa halip na magalit, natuwa si Moneybug sa ipinakita ni Blade at pinigilan ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kanya, nagustuhan niya si Blade. Sinabi rin niyang sana'y walang masyadong ingay dahil isa lang ang braso niya. Sagot naman ni Blade, hindi raw siya nananakit ng taong marunong humingi ng tawad. Natuwa si Moneybug sa sagot at nag-alok ng pribadong usapan. Maya-maya, dumating si Georgie at biro niyang sinabi kay Moneybug na kung sinabi lang nito ang pagdating niya, sana'y may naihanda siyang pagkain. Tumawa si Moneybug at sinabing hindi pa raw sila ganoong kalapit. Nagbiro si Georgie na baka gusto nilang uminom na lang sa itaas, at sinigurong si Marilla ay palaging mahusay sa pagtanggap ng bisita. Sa huli, pumayag si Moneybug at naglakad na sila paakyat. Habang naiwan, hamupo ang kaba ni Blade at nanginginig na naisip, konti na lang ay muntik na siyang mamatay. Tiningnan niya muli ang mga kandila at inisip kung ilan ang tuluyang nasira. Ngunit bago siya makaalis, may tumawag sa kanya, si Moneybug, na tinawag siyang Rising Star. Sinabi nitong mahusay raw pumili ng tao ang kanyang amo at kung gusto niya, pwede siyang magtrabaho sa kanila. Tumanggi si Blade, may pagkain, pera, at tulugan na raw siya sa kinalalagyan niya. Tumawa si Moneybug at iniabot ang isang barya. Nang tingnan ito ni Blade, napagtanto niyang isang gintong barya ang iniabot sa kanya. Sobrang halaga raw nito kapalit ng ilang kandila, pero ayon kay Moneybug, kung magtrabaho siya roon, mas malaki pa raw ang matatanggap niya. Umalis si Moneybug kasama ang kanyang grupo, at napansin ni Blade na tila tuwang-tuwa ito, naging matagumpay ang lahat para sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, tinawag siya ni Jamina, pinapatawag siya ni Georgie sa itaas. Sa silid, binigyan siya ni Georgie ng isang punyal. Ayon dito, balak niya sanang ibigay ito sa ibang araw, pero dahil sa lumalalang sitwasyon, mas maaga niya itong inabot. Habang tinitingnan ni Blade ang kapaligiran, napansin niyang mabigat ang tensyon sa silid. Ramdam niya, masama ang naging resulta ng pag-uusap ni na Georgie at One Arm Jack. Sinabi ni Georgie na simula ngayon, tumigil na siya sa pagbebenta ng kandila. Tinanong ni Blade kung ano ang dapat niyang gawin, mangolekta ba siya ng pera o magbantay sa paligid. Sinabi ni Georgie na may mga taong kinukuha si One Arm Jack mula sa labas, mga bayarang mandirigma na dati ring mga kabalyero. Gaya raw ni Georgie. Napagtanto ni Blade na bagamat maraming tao si One Arm Jack, hindi ito sapat para tapatan ng isang bihasang mandirigma. Ngunit kung makakuha sila ng mga taong kasing galing ng kabalyero, pwedeng mawasak ang balanse ng kapangyarihan. Ayon kay Georgie, tunay na nasa malaking alanganin sila. Pagkatapos nito, nabanggit si Harvan, isang lalaking may kapansanan, wala ng mga daliri at hirap ng maglakad. Ngunit sa kabila ng lahat, may malalim at kalmadong pag-iisip siya. Natuto siyang magsalita ng ibang wika at nag-aral ng matematika ng mag-isa. Ngayon, gamit ang kaalamang iyon, nagtatrabaho na siya para kay Kapitan Ver. At dahil kay Harvan, mas naunawaan niya na kapag nagsumikap kang matuto ng isang bagay, tiyak na magbubunga ito ng maganda balang araw. Habang sinasabi niya ito sa sarili, nagsasanay siya gamit ang espada. Ngunit habang nag-ensayo, may narinig siyang boses na ikinagulat niya. Pinuna ng tinig ang kanyang galaw, mali raw ang anggulo ng kanyang paghiwa, at kailangan niyang yumuko ng kaunti sa siko habang humahataw. Nanahimik si Blade at napamura. Simula raw nang tamaan siya ng itim na kidlat isang buwan na ang nakalilipas, palagi na niyang naririnig ang mahiwagang tinig tuwing hawak niya ang espada o kahit anong sandata. Iniisip niyang baka kailangan niyang maligo sa banal na tubig bago muling humawak ng espada. Pero sa huli, nagpasya siyang huwag na lang pansinin ito. Kapag sinusubukan niyang sagutin ang tinig, lalo lamang itong lumalakas sa kanyang isipan. Kaya't pinilit niyang ito ng lahat ng atensyon sa kanyang pagsasanay. Sa matinding konsentrasyon, inihanda niya ang katawan at isipan, saka humataw ng buong lakas. Sa lakas ng kanyang pagtama sa lupa, napansin niyang iba ang pakiramdam nito kumpara sa dati. Noon, basta lang siya humahataw, pero ngayon, pakiramdam niya'y may nabubuong daan ng espada sa kanyang isipan. Napaisip siya, ano ba itong unti-unting lumilitaw sa kanyang isipan? Samantala, sa isang gabi sa kabundukan habang bumubuhos ang nyebe, may isang lalaking nagpupunas ng dugo sa kanyang espada. Sabi niya, hindi mo maloloko ang karanasan. Ramdam na ramdam niya ang ginaw ng hangin hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likod ng mga puno. Iniisip niyang baka may hanggal na naglalakad mag-isa sa lugar na iyon, o may mas hanggal pang layunin.
Walang lumabas, kaya't naglakad pa siya ng kaunti at sinabing maaari nang lumantad ang kung sino man ito. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Hanggang sa marinig niya ang isang tinig na nagtatanong kung siya ba si Stuna. Nang umamin siya nga si Stuna, lumapit ang isang binata, si Blade. Inabot nito ang isang liham mula sa kanyang pinuno. Pagkabasa ng liham, nagulat si Stuna. Tinipon daw ng pinuno ni Blade ang mga bayarang mandirigmang parang mga kabalyero upang harapin ang isang malakas na organisasyon, kaya't kailangan nito ang tulong ni Stuna. Agad siyang inalok ni Blade na sumama, at kung ngayon sila aalis, makakarating sila sa destinasyon sa loob ng 2 araw. Pinagmasdan ni Stuna si Blade at sinabi niyang hindi siya basta-basta susunod sa isang batang tulad niya. Pinilit ni Blade na kaya niyang maging gabay, pero hindi kumbinsido si Stuna. Tinawag pa siyang hanggal sa desisyong ginawa nito. Naramdaman ni Blade ang tensyon at banta sa sitwasyon, ngunit pinilit pa rin niyang panindigan ang kanyang tungkulin. Hindi raw niya kayang sirain ang kanyang unang misyon. Sa isip ni Stuna, sinusubukan niyang takutin si Blade sa kilos at tingin, pero tila wala itong epekto. Napansin niyang siguro ito nga ang dahilan kung bakit paborito ito ni Georgie. Marahil, may kakaibang halaga talaga ang batang ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nang makahanap ng kuweba, nagpasya silang magpahinga roon sa tabi ng apoy. Tahimik na pinagmasdan ni Blade si Stuna, kaya't napansin ito ng huli. Doon lang napagtanto ni Blade na iyon ang unang beses na makalapit siya sa isang retiradong kabalyero. Tinawag siyang palakang nakakulong sa balon ni Stuna, at nang malaman niyang taga-Deye si Blade, lalo pa siyang nainsulto. Sinabihan pa niya itong mag-ingat sa pananalita dahil pwede niya itong hatiin gamit ang espada. Pero sinagot siya ni Blade ng payak, narinig lang daw niya na ganito raw talaga. Magbiro ang mga kabalyero. Habang inilalabas ni Blade ang kanyang pagkain, karne ng baka, napalunok si Stuna. Tinangka nitong hingan si Blade ng kopiraso kapalit ng sagot sa kanyang mga tanong. Pero para kay Blade, kung gusto niya ng pagkain, diretsuhin na lang niya ito. Sumagot si Stuna na bilang kabalyero, may dangal siyang pinanghahawakan, hindi siya tatanggap kung wala siyang maibibigay kapalit. Naging bukas si Blade sa pagtatanong, pangalan, edad, at kung kaya ba nitong gumamit ng aura. Napangiti si Stuna at sinabing karamihan sa mga kabalyero ay hindi marunong gumamit ng aura sa totoong laban pero sinimulan niyang ipaliwanag. Nang marinig ito ni Blade, lalo siyang namangha. Inalok pa niya si Stuna ng lahat ng karne. Pero tumanggi si Stuna, sabay sabing kahit retirado na siya, naniniwala pa rin siyang isa siyang kabalyero. Hinanda niya ang kanyang espada at ipinasok ito sa kanyang noo, sabay pikit. Sinabi niyang kailangang hilahin niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At doon lumabas ang nakamamanghang liwanag, binalot ng aura ang kanyang espada, isang eksenang hindi malilimutan ni Blade. Makaraan iyon, bumalik sila sa isang lugar kung saan tila nakakaramdam ng pagkasuklam si Stuna. Pakiramdam daw niya ay parang baboy siya sa lugar na iyon, at sana raw ay mas tuyo ang paligid. Hindi raw ito tungkol sa itsura niya, kundi sa kanyang pakiramdam, dahil may pride siya bilang isang kabalyero. Ipinaliwanag ni Blade na hindi sila pwedeng dumaan sa main gate dahil ito'y isang lihim, kaya sa tagong daan sila dadaan. Nangako rin siyang paghahandaan ng paliguan si Stuna pagkalabas nila roon. Habang naglalakad sa tahimik na lugar, nag-alala si Stuna. Iba raw ang pakiramdam, tila may nangyaring labanan. At doon nila nakita ang mga bangkay sa harap ng gusali, duguan at basag ang katawan. Nagpasya si Blade na maghiwalay muna sila. Ituturo raw niya ang tagong daan kay Stuna habang siya naman ay papasok sa main gate para iligaw ang atensyon ng kalaban. Pagdating sa isang sirang bar, agad siyang sinalubong ni Georgie. Pinuri siya nito sa pagiging ligtas at tagumpay sa misyon. Sinabi ni Georgie na inatake sila ng grupo ni Moneybug at napakahirap ng laban. Isa sa mga kalaban ay nasa antas ng isang kabalyero. Ngunit sa huli, natalo rin ito ni Georgie. Masaya rin si Georgie na narating ni Blade ang kanyang misyon, nadala niya si Stuna. Ngunit nang marinig niyang marunong gumamit ng aura si Stuna, napakunot ang noo ni Georgie. Tinanong niya kung totoo ito, at nang kumpirmahin ni Blade, biglang nagbago ang mukha ni Georgie. Dali-dali siyang pamwesto sa harap ni Blade at sinabing imposibleng gumamit ng aura si Stuna dahil hindi ito kailanman nagkaroon ng kakayahang iyon. Nabigla si Blade. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita ang lalaking nagpapanggap bilang si Stuna. Sinabi nitong ang tagal na mula nang muli silang magkita ni Georgie, isang revelasyong nagpabago sa lahat. Salamat sa panonood mga Lodi. Nagustuhan niyo ba yung bagong recap? Paki-comment na lang po mga reaksyon niya kung maganda ba o pangit, paki-comment na rin po kung meron ng ibang nag-upload nito. Salamat!